Kaya nandito po ang Hakbang na Maisog kasi para magising po ang bawat isa sa atin na kailangan ay makilahok tayo sa ginagawa ng gobyerno. Kasi kung hindi po tayo makikilahok, mauuwi ulit tayo sa sinasabi po natin martial law. Bakit po natin nasabing martial law? Ano po yung nangyari sa KOJC? Malaking institusyon na yung KOJC. Pero ano po ang nangyari? Nagpagamit ang kapulisan para ang isang simpleng warrant of arrest halos kubkubin yung lahat ng pag-aari ng isang institusyon. Kung kaya pong gawin ngayon ng gobyerno yun, darating yung panahon kung maipipilit po nila yung tinatawag na extension ng kanilang kapangyarihan, kukubkubin po ang ating demokrasya. Kukubkubin ang ating mga karapatan. Kaya sana po hindi lang matapos dito sa lugar na ito. Hindi matapos sa lugar na ito kung ano ang misyon o layunin na tinatahak po natin. Wala po tayo napapansin ngayon kasi akala natin okay lang. Kasi nga po, sa araw-araw ang dami na natin inintinding problema. Busy na tayo. Pero kung hahayaan lang po natin yung gobyerno natin ngayon na patuloy na magtampisaw, lalo-lalo po ngayon, yung mga congressman, grabe ang panoorin niyo po sa Facebook at sa social media, iba yung ginagalaw nila ngayon. Sipin niyo po, kukuning resource person, yung mga tao, lalo yung mga kaalyado or alam na kadikit ni dating Pangulong PRRT. Tandaan po natin, ang Kongreso at ang Senado ay tagagawa ng batas. Tawagin man po sila, mag-imbita man sila ng tao, yung resource person, ibig sabihin po, para makakuha ng ideya kung paano pagbubutihin yung umiiral na batas. Ang nangyayari po ngayon, yung tinatawag na kangaroo court. Ano po yung kangaroo court? Nililitis sa labas ng hudikatura ang mga tao na halos inaakusahan ng kriminal na kahit wala pa. Ano po nangyari kay Pastor Kibuloy? Wala pa namang kaso. Pero pilit nilang dinadampot. Ano nangyari kay Alice Guo? Pinipilit na may connection sa Pogo pero walang sapat na ebidensya. Ano nangyayari kay Spokes Harry Roque? Nilalapit din sa Pogo pero wala ding sapat na ebidensya. Ngayon, ang ating Vice President Sara, inuungkat yung 2023 confidential fund na kung tutuusin sa national budget, hindi naman dapat balikan pa. Dahil nandyan ang COA para magbusisi. Hindi ang Kongreso ang pangunahing tagapagbusisi nito. Ang dapat maintindihan nating mga mamamayan, ang Kongreso ay hindi korte para humatol ng resource person. Pero yun po yung nagaganap ngayon. So, nakikita po natin kung paano abusuhin ang kapangyarihan itong mga naglilingkod ngayon sa atin. Kaya, napakabigat po na hahayaan lang natin. Magsasawalang tipo tayo, magiging pipi, bulag at pingi tayo sa nangyayari ngayon. At yun po ang malaking hamon sa Hakbang ng Maisog. Hindi po namin ito kakayanin. Hindi po namin ito maisasakatuparan na isingin ang ating kasalukuyang gobyerno kung ang kasama lang namin vloggers, kung ang kasama lang namin sila Sir JM. Kayo po ang biktima. Tayo ang biktima sa nangyayari na yun. Huwag po tayong mag-intay kung kailan huli na, saka pa tayo magsisisi. Kaya hindi ko po patatagalin, nais ko pong pakilala sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita at upang higit ninyong makilala sino ba yung presidenteng nakaluklok ngayon. Ang ating pong susunod na tagapagsalita ay nakilala ditong nakaraan sa Senado, sa Senate hearing kung saan siya ay talagang binulabog talaga, lalong-lalo na ng mga senador. Isang dating PDEA agent
na ang layunin lang ay ilabas ang katotohanan kung ano ba yung nangyari. Ngunit mismo yung ahensya niya ang nagtatwa o nagkanulo sa mandato nila. Kaya tinuturing po natin na malaking bahagi ng sinasagawa na habang nga maisog ang ating tagapagsalita ngayon, kung saan inihayag niya sa kabila ng mga peligro sa buhay niya at ng kanyang pamilya kung ano ang katotohanan. Pinapakilala ko po ang dating PIDEA agent, si Sir J.M. Morales. Palakpakan po natin. Maraming salamat, Kuya Ber. Ganon din kay maraming salamat kay Kapitan Kim Aba, at ganon din sa inyong lahat, ganon din sa mga vloggers. Magandang hapon po. Nais ko po ibahagi sa inyo itong kopya ng video na kuha mula sa CCTV ng aking bahay. Ngayon, malungkot lang po nito ay wala tayong projector. Pero kahit papano, nais kong ibahagi sa inyo yung audio kung saan maririnig ninyo yung boses ng tao na inutusan upang maghatid ng mensahe sa akin. Ito ay may kaugnayan doon sa pagkaka-imbestiga ko doon sa dating senador na ngayon Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito ay kaugnayan o may kaugnayan doon sa kanyang pagkakasangkot sa ipinagbabawal na gamot. Ito po, hayaan niyo po ibahagi ko sa inyo itong audio na lang. Wala ho kasi tayong video. Video ko lang po. Ito, pakinggan mo muna mo yan. Ganito po yan. Nung pumutok yan, nagkakumat kami, dahil po yan, basta rin yan, nag-aaway ng Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang kaya nga ganito pa rin. Naiintindihan ko yun. Kaya yung mama, hindi niya yun. Yeah. Itong habang inaayos yung technical, para maging malinaw. Ito, kung matatandaan ninyo, sino sa inyo yung nakapanood ng Senate investigation patungkol doon sa PIDEA leaks? Sino po ang nakapanood sa inyo? Hindi po kayo nakapanood. Okay. Nagkaroon po ng Senate inquiry in aid of legislation patungkol doon sa motu proprio investigation kaugnay nung mga lumabas na dokumento sa PIDEA. Yung mga dokumento po na ito ay inilabas ng vlogger na si Maharlika. At itong dokumento na ito ay itinuturing na classified documents or confidential documents. Bakit? Ano ba ang nakapaloob dito sa dokumento na ito? Nakapaloob po dito sa dokumentong ito, nakapaloob po dito sa dokumento na ito ay yung subject ng PIDEA o target ng PIDEA.
Sino ito? Isang artista at isang politician kasama ng kanilang mga kadyanin. Sino ito? Pangalanan natin. Si Maricel Soriano, si Bongbong Marcos, at iba pa. Okay. Kailan to? Noong 2012. Panahon ng 2012, ako po ay hepe ng investigation sa isang unit doon sa PIDEA na nagngangalang Intelligence and Investigation Service. Papaano namin nalaman ang impormasyon na itong si Bongbong Marcos, kasama ng artista, kasama ng kanyang mga barkada, ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ganito po yun. Doon sa may Araneta Avenue, mayroon pong tindahan at gawaan ng baril. Yung kasamahan namin sa PIDEA na empleyado ay nagpagawa ng baril doon sa lugar na yon. In-approach po sila nung isang di umano'y anak-anakan ni Maricel Soriano. Sir, taga-PIDEA po ngayon, di ba? Oo, bakit? Baka ho pwedeng humingi ng tulong sa inyo. Lumapit yung anak-anakan ngayon. Ang tanging nais lamang po niya ay marehab yung kanyang nanay-nanayan. Dahil noong mga panahon na yon ay lumalabas dun sa condo unit, tumatakbo sa hallway hanggang dun sa lobby, nakahubot-hubad. Yun po ay noong mga panahon na ito di umano ay lulong sa ipinagbabawal na gamot. Yung pong mga impormasyon na nakuha ng dalawang empleyado ng PIDEA ay tila inilako doon sa mga operating unit. Katulad ng mga ginagawa na ibang mga informer o informant kapag ito ay nagbibigay ng trabaho sa pulis, sa NBI, o sa PIDEA. Bilang mga ahente, paano kami nakakakuha ng mga trabaho? Paano namin nasisiguro kung yung mga ibinibigay sa amin ay A1? Ito pong mga trabaho o yung mga tao na nagbibigay ng trabaho, kalimitan dito ang motivation, pera, kaaway, selos, kakumpetensya, at marami pang iba. Mayroon kasi nagalit lang dun sa tao, pero pagka in-assess mo yung information, balita lang, chismis. Pero ito, dahil nga, ang pinanggalingan na impormasyon ay yung sinasabing anak-anakan. Ito po yung nangyari. Noong ibinibigay sa amin yan, natural, tinatanong namin, ikinukwento naman. At nakakuha kami ng mga, intelligence value. Ano yun? Pangalan o identity. Plaka, uri ng sasakyan, saan matatagpuan, saan sila naglulungga o saan sila naglalagay, saan sila gumagamit, saan namin sila pwedeng makita. Bilang team leader at hepe, ay nagsagawa kami ng confidential investigation. Sino sa mga ito ang maaari nating gamitin o sino sa mga ito ang pinaka-weakest link? Okay.
So, nagkataon, mayroong kaming nakuha. Sa madaling sabi, nakalawit o nadukot. Nung makalawit namin ito, isinakay namin sa service vehicle ng PIDEA dito sa Makati. Ay, Taguig na pala ito, no? Yan. Nung makita namin, nung makuha namin ito, talagang abot-abot ang takot at nervyos niya. Sapagkat unang-una, hindi niya alam kung pulis kami. Hindi niya alam kung NBI kami. Hindi niya alam kung mga kidnapper kami. So kuha, talagang sinupot, inusasan sa likod, at mula doon sa pinagkuhanan namin, itinakbo namin, binaybay namin ang EDSA papuntang monumento. Pabalik ng Mall of Asia, pabalik uli ng monumento. Kumakalok-kalok yung sasakyan. Siguro na i-imagine nyo na kung ano yung nangyayari sa loob ng sasakyan para makuha namin yung gusto naming makuhang impormasyon. At naibigay nga sa amin yung hinihingi naming impormasyon at itinuro yung kanyang mga kasamahan. At talaga sa kanyang activity, hindi niya alam noong mga oras at araw na yon kung makakauwi pa siya ng buhay o hindi na. Hindi nga niya alam kung makukulong siya o kung mamamatay na siya o makakalaya pa. Nakikipagtulungan na po ako sa inyo. Siguro ito na po yung panahon para magbago po. Para na lang din po sa pamilya ko, para na lang din po sa anak ko. Paano kami naniwala doon sa mga sinasabi na kung ano yung ginagawa nila? Nagpakita po ito ng katibayan. Katibayan sa pamamagitan ng mga litrato doon sa kanyang cellphone. At yung mga litrato po na yon ay dinownload at ipiprint. Pinrint po yun. So nakipagtulungan po siya. So ano yung nakita namin? Ano yung mga litrato? 5 pirasong litrato. 5 uri ng litrato. 5 magkakaibang litrato nakuha sa iba't ibang pagkakataon. Ano po ang ginagawa? Sumisinghot po ng puting substance, ng white powdered substance. Sino? Yung senador noon na si Bongbong Marcos. Sino pa? Si Maricel Soriano. Sino pa? Yung mga barkada. 5 piraso ng images na naka-store doon sa kanyang cellphone na i-download at na-i-print. Kaya nakita namin ng mas malinaw, mas malaki. Kitang-kita po na sumisinghot ng white powdery substance. O nakita nyo naman pala sumisinghot eh. Sigurado pa kayong illegal na droga yun. Diba? Bilang ahente ng PIDEA, naniniwala po ako na ito ay dangerous drugs. Bakit? Hindi naman siguro betching yung sisingurin. Sinisingurin. Hindi po ba? Hindi naman po siguro iodizol yung sinisinghot. Mas lalong, hindi naman siguro sabon. Hindi ba? Sa ganyang uri, magbabarkada na makikita mong nag-iinuman dun sa litrato, may mga alak,
nagiinuman at mayroong puting pulbos. Sa trabaho ko bilang narcotics agent, bilang drug enforcement officer, at sa aking karanasan, kakayahan, kasanayan, yung mga ganong uri po ng sinisingot, ito po ay dangerous drugs. At identified po ito na Schedule 2 na cocaine. Yung pong pangalang cocaine. Kaiba po ito doon sa poor man's cocaine na tinatawag na shabu. Ang shabu po, ito po ay iniinitan para matunaw itsurang tawas. Kapag po ito iniinitan o nakalagay sa ibabaw ng aluminum foil o nakalagay sa glass tube o doon sa wok o doon sa takip ng tansan, pag ininitan po ito, natutunaw at umuusok, ito po ay sinisipsip. Kaiba naman po doon sa sinisigarilyo. Yung mga sinisigarilyo naman po, ito po ay marijuana. Di po ba? Yun po. Kaya po, noong makita ko, lalo na ako, personal, akong nag-imbestiga. Prinsesa Nay. Sorry. So, yun. Hanggang sa umabot kami sa pagkuha ko sa kanya ng statement. Kinunan ko po siya ng short statement. At diner ko po siya kung talagang totoo yung sinasabi mo. Handa mo bang ito panumpaan at lagdaan? Ha? Handa mo bang ito i-reduce natin sa pamamagitan ng deposition of witness? Bakit? Dahil sa kagustuhan niya ng magbago, dahil sa kagustuhan niyang patunayan na nagbabago siya, tatayo siya bilang testigo para sa pagkuha namin ng search warrant. Kailangan po sa application ng search warrant ay yung deposition ng witness na mayroong personal knowledge doon sa nangyayaring nefarious activity o illegal activity doon sa lugar na itinuturo niya. Kinuna ko po siya ng salaysay. At yan, pinanumpaan niya po doon sa abogado ng PIDEA. Kinabukasan, nagkasa ako ng isang operation. At gumawa nga ako ng authority to operate at ng pre-ops. Requisite po sa pagsasagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Sa kasamaang palad, itong operation na ikinasa ko para saltuhin namin yung Rizal Tower dyan sa Rockwell, Makati, ay hindi po nagkaroon ng katuparan. Bakit? Sapagkat ito po ay pinigilan ng aming Deputy Director General for Operation. Kasi under po kami ng operational cluster. Yung admin cluster po kasi, yan yung personnel, finance, yung logistics, yun po, yung under po ng mga admin cluster. Sa amin po, lahat ng operational unit, under po ng operational cluster. Ngayon, pinigilan po ng aming Deputy Director General for Operations. Bakit? Kung matatandaan ninyo, o sa inyong para sa inyong informasyon, ang PIDEA po ay under ng Office of the President. Kapag ka po ganyang kalaki ang babanggain, siyempre senador yan hindi po ba? Tatawag yan sa boss. Ako, nagpaalam ako sa boss ko, yung boss ko nagpaalam sa mas mataas. Ngayon, yung boss namin, magpapaalam din yan doon sa mas mataas. Sir, may lakad ng mga bata. Kung anong trabaho? Ang target si Bongbong Marcos. Nagkataon,
ayon sa kanya, ang nagpa-hold ng trabaho ay itong isang Paquito Ochoa. 2012, panahon ni Noynoy Aquino. Napakaganda sana kung ito nalaman ni Noynoy Aquino. Sapagkat alam naman natin, ang Marcos at ang Aquino ay hindi maganda ang relasyon. Lalo na noong mga panahon na yon. Bakit si Ochoa? Si Ochoa, siya yung executive secretary nitong si Noynoy Aquino. Noon, hindi ko alam kung ano yung koneksyon. Basta sabi, Malacanang, ayaw. Eh, sino may ayaw? Yung ES, yung Office of the President. Hanggang sa makalipas ang isang dekada, nung ilabas ni Maharlika yung mga classified documents na naglalaban ng classified information. At galing din sa kanya, sinabi niya na itong si Ochoa pala at itong si Lisa Marcos ay magkasosyo sa law office. Yung palang Marcos, Ochoa, Serapio, Tan Law Office, ang may-ari pala niyan ay sila Paquito Ochoa, sila Lisa Marcos, yung attorney Serapio at saka yung attorney Tan. Magkakasosyo sila at nabuo ito ayon kay Paquito Ochoa, nabuo itong MOST Law Office na ito way back 2006. Sinabi po niya yan dun sa hearing sa Senado. So, nangyari po, yung pagkakatuklas namin, 2012. Yun po yun. So, ngayon, eto po. Nung mabulgar po ito, binulgar ni Maharlika, ipinatawag po ako ng Senado. April 30, nagkaroon po ng unang-unang hearing. Doon ko po sinabi, kaharap yung Chief PNP, kaharap po yung PIDEA Chief, kaharap po yung sila Senator Bato. Total, pare-pareho naman tayong alagad ng batas. Nalantad na ito sa publiko. Ba't tatanga-tangahan na lang po ba tayo? Hindi po ba tayo kikilos? Hindi po ba tayo gagawa ng aksyon o resolusyon upang i-require natin itong Pangulo na ito, ipakita sa taong bayan na siya ay malinis, wala nang impluwensya ng ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng drug testing. Drug testing na credible. Saan manggagaling? Sa ihe? Hindi. Sa buhok. Sa buhok. Kung wala kang buhok, saan? May mga buhok pa po tayo sa ibang parte ng katawan. Na pag binunot mo, merong follicle. Pwede po yun. Ngayon po, anong ginawa nitong Marcos na ito? Hindi po nila inintindi. At ganun din ang Senado, ganun din ang PIDEA, ganun din ang PNP, ganun din ang NBI. Walang kibul sila. Kinabukasan, May 1, ito po yung pinadidinig ko sa inyong audio, nakuha ng CCTV. Pinuntahan po ako sa bahay ng dati kong kasamahan sa PIDEA, na ngayon tao ni Boying Rimulya sa DOJ. Binisita niya ako sa bahay. At maya-maya habang nag-uusap kami, sabi niya, tumatawag daw yung kanyang kaibigan na si Eric Santiago alias Picoy, tao naman ni Abalos sa Napolcom. Ano ang sabi? Habang sila ay nagbibidyo call. Pinag-usapan nila yung pagtistigo ko noong April 30, kahapon. Siya, kinausap, di umano,
nitong si James Kumar. Sa instruction ni Lisa Marcos. Kuhang-kuha po na-capture ng CCTV yung kanilang pag-uusap sa video call. Ano po ang instruction? Kailangan daw sumunod ako. Manahimik. Papatayin niya. Alam mo naman pare, papatayin niya. Papatayin niya. Pwedeng mamatay yan, hindi na sa baril. Pwedeng atakihin sa puso niya. Pwedeng maaksidente yan. Pwedeng masagasaan niya. Pwedeng mabangga yan. Yun yung ano. Ang susunod na hearing, May 7. Dumating sa bahay ko, May 1. Between May 1 hanggang May 6, patuloy ang negotiation. Tinatawagan ako. Ano ang mga ano? Lahat pinapangako. Ultimo US visa para sa aming mag-anak. At ang pinakamalupit, panalo sa loto. Yan po. Papapanalunin ako sa loto. Kapalit ng testimonya ko. Nakailang ulit akong umattend ng hearing sa Senado. Hindi po nila nabasag ang testimonya ko. Sa pagkos, gumawa sila ng paraan ng iba para ako'y durugin. Pinakulong pa nila ako sa Senado. Pinakontempt ako. Pinakontempt po ako. Nakakulong po ako doon sa Senado. Pero, dahil nag-ingay ang mga netizens, bumaba si Jinggoy dun sa kulungan. Nag-one-on-one kami. Sabi niya, ano, aamin ka na ba? Ayaw akong tigilan ng mga netizens. Ayaw akong tigilan ni Maharlika. Ayaw akong tigilan ng mga vlogger. Kung ano-ano na mga sinasabi. Sino ang sumunod na bumaba? Si Chis Escudero. Alam nyo mga kapatid, ano? Nung una na nagpunta ako dyan sa Senado, noong April 30, baon ko yung pag-asa. Sabi ko pa nga sa sarili ko, ito na siguro, magkakaalaman na. Magkakaalaman na. Alam nyo, nung malaman ko yan, nung April 2, paano ko nalaman ito? Tinext po ako ng kasamahan ko sa PIDEA. Kuya, merong ibinabandera yung vlogger na si Maharlika. At ito yung tungkol dun sa kay BBM. Alam nyo, ang pakiramdam ko nung panahon na yon, nung malaman ko, iba eh. Kinabahan ako, nakadama ako ng takot. Bakit? Eh, presidente na ito eh. Dati senador lang eh. Ngayon, presidente na. Nasa kanya ng lahat ang kapangyarihan. Hindi ko nakain yung pagkain. Yung kinakain namin doon sa Green Hills. Nagyaya agad ako umuwi doon sa kasama kong tubero. Pagdating sa bahay, binuksan namin yung TV. Binuksan namin yung sa YouTube. At nakita nga namin. Ang sabi ng asawa ko, oh, di ba kotse mo yung binabanggit na yan? Oo nga eh. Ano ang sabi ng boss mo? Kasi nag-usap kami ng boss ko eh. Sabi niya, i-deny na lang namin. Kasi para hindi na Alam nyo, ito pa yung isang masakit dito. Nung kausap ko, yung aking boss, patungkol dyan sa trabaho na yan, kay Bongbong Marcos, ang sabi niya, deny na lang natin, para hindi magulo. Sabi ko, paano i-deny? Ako nakapirma. Oo, eh nasa labas ka na naman eh. Kami andito pa. Direktor na ako. Maawa ka naman sa amin. Sabi niya gano'n. Eh, sa akin, hindi kayo naawa. Eh, presidente yan. Kung mo ba presidente, eh,
ano na lang tayo, i-deny na lang natin. Totoo yan. Hindi nga. I-deny na lang natin para hindi na magulo. Wala nang gulo. Alimutan na natin yan. Hindi naman ganun kadali. Bakit? Nakarating kay Maharlika, may nag-leak dun sa PIDEA, 1 dekada na akong wala sa PIDEA, may nagpadala kay Maharlika dahil meron silang awayan dun. Awayan ng ahente at ng kasalukuyang direktor ng PIDEA. Ang purpose, hiyain yung direktor ng PIDEA o yung director general ng PIDEA, hiyain sa Malacanang na nagli-leak yung mga confidential information. Ang problema, sila nag-away, pati ako damay. Ngayon, maganda yung sinasabi ng boss ko na i-deny na lamang. Oo, maganda. Ano ko? Ako nakapirma. Kung hindi lang kay Maharlika, nakarating yung kopya. Paano kung halimbawa, dininay ko yung dokumento na yun, na ako nakapirma, o di kaso pa ako. Hindi ba? Kaso pa. Alam nyo, magmula April 2 hanggang April 7, talagang kinonsulta ko yung mismong pamilya ko. Dahil nakikita ko kung ano yung indultong parating. Presidente yan. Yung mga anak ko, nung panahon na yan na tinatrabaho namin 2012, maliliit pa. Ngayon, mga dalaga na. May mga buhay na talaga na sa sarili nila. Kung sila, pagkakaitan ko pa, o paglilihiman ko pa, baka darating ang araw, minumura nila ako sa kamalasang sinapit namin. Alam nyo, tinipon ko yung pamilya ko. Sinabi ko sa kanila, ito yung nangyari. Trabaho lang. Hindi ko pinangarap na darating itong oras na ito. Hindi ko alam na magiging presidente lang. Maari darating ang oras, mawawala ako sa inyo. Mawawalan kayo ng tatay. Mawawalan ako ng trabaho. Kita niyo pati yung pinagtuturuan ko universidad, wala na. Kinausap ako. Ayaw nilang matamay. Ayaw nilang matamay. Paano yung mga anak ko? Di pati trabaho nila maapektuhan. Kinausap ko sila. Sabi ko sa kanila, anong gagawin natin? Alam nyo, nasabi ng mga bata, hindi daddy, malaki na kami. Magsabi ka lang ng totoo. Kung ikaw, alam namin na nagtatrabaho ka, na kahit ano talaga, mademanda ka o matanggal ka, basta sa katotohanan, pinaninindigan mo, ituloy mo lang. Okay na po kami, huwag mo kami alalahanin. Tinanong ko yung asawa ko. Sabi niya, sige ko, ano yung nararapat? Mas masarap yung lumalaban sa katotohanan kaysa mabubuhay tayo sa kasinungalingan. April 7, parang Sabado o Linggo yun, sumulat ako kay General Lasso. Sinulatan ko po siya. Sinabi ko sa kanya na wala akong kinalaman sa pagkakalabas niya o pagkakapunta niyang mga dokumento na yan kay Maharlika. Ako ay umalis sa PIDEA, iniwan ko lahat yung mga dokumento na yan. Hindi ako nag-uuwi ng dokumento. Lahat ng mga dokumento, katulad ng mga pre-ops, authority to operate, memorandum, mga litrato, pati yung deposition of witness, pati yung application ng search warrant, nandoon sa isang folder. Mayroong cover sheet yun na confidential. Katulad ng mga ibang kaso na nahahawakan namin na kapag hindi namin natutuloy, andun lang siya. Naka-shelf lang siya. Pero, merong naglabas sa PIDEA. Kaya, yun yung isa
sa naging predicament ko, pati ako nadamay. Nadamay ko. Ngayon, yung pagbibigay nila, pag-aalok nila ng pera galing sa panalo ng loto, papapanalunin ako. Doon yung makikita kung papaano nila o papaano sila nagmamanage ng pera ng taong bayan. Hindi nila alintana na yung pondo na yun, na para sana sa kapakinabangan ng taong bayan ay gagamitin pantakip sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, hearing sa Senado, sa Kongreso, nag-hearing ba? Hindi. Hindi nag-hearing sa Kongreso. Sapagkat ang Kongreso binusog nila sa pera. Hawak sila, technically, hawak sila sa liig ng Kongreso. Bakit? Ang Kongreso ay may authority para magpa-impeach ng mga constitutional position. Ano ito? Presidente, Vice President, di ba? Justice, di ba? Yan yung mga yung mga matataas na elected official at saka yung ibang mga constitutional commission pwedeng magpa-impeach ng Kongreso. Pero kung ito ay walang pera na manggagaling dun sa talagang kaya nga ginagamit nila pera ng taong bayan. Sa halip na yung pera pinakikinabangan ng taong bayan na da-divert ngayon. Ito yung ginagawa ngayon na pamprenda. Kung ako congressman, halimbawa, siya, presidente, halimbawa, congressman tayo. Aba, Mr. President, kitang-kita naman dito yung mga illegal activities mo. O ano ngayon? Paano yan? Ang lagay, ganun na lang. Ganun ang nangyayari. Ganun ang nangyayari. Palaging ang lagay na lang, ganun na lang. Ang lagay, ganun na lang ang gagawin natin. Mananahimik na lang mga kami. Ganun po ang nangyayari. Kita nyo? Ang pera ng taong bayan, sa halip na ginagamit doon sa mga social services, pinangsusuhol para hindi gumawa ng anumang aksyon laban sa kanila. Gusto nilang manatili sa pwesto. Kitang-kita na po yung betrayal of public trust. Kitang-kita na po. Pero, ganun ang ginagawa nila. Tinatry nila ang taong bayan. Ngayon po, lumabas si Cathy Binag. Si Cathy Binag, sa inyong kaalaman, ito po yung kinasama o nagkaroon ng relasyon kay Florendo. Ano pangalan ni Florendo? Tony Boy Florendo. Isang milyonaryong taga Davao. Barkada nila Bongbong Marcos. Noong mga panahon na makuha namin yung mga litrato, hindi ko nga kilala yung iba. Dahil itong si Bong Dasa, nakiusap siya na wag ng pangalanan yung iba at nilagyan ng shade ng pentel pen yung mga iba. Siguro, dahil nga sa kanyang close association doon sa mga yon, at sinabi niya, sir, ito na lang po yung papangalanan ko at yung ano. Kung sakali, kung madadatnan niyo po doon sa area, kayo na po ang bahala. Ganun po ang nangyari. Ngayon, itong si Cathy Binag, nakarelasyon ni Tony Boy Florendo, na isama ito sa bahay ng mga Marcos. Naisama. Ngayon, nung maisama ito, nakita ito ni Lisa Marcos. Ayon sa kanya,
Di umano, pagkakita sa kanya ni Lisa Marcos, inalok siya. Inalok siya ng puting pulbos. Yuan, sabi sa kanya nitong si Lisa Marcos. Ang sagot naman, di umano nitong si Cathy Binag, ay hindi ako nagaganyan. Ngayon, ang balik agad na sagot nitong Lisa Marcos, ba't nandito ka? Ibig sabihin, kapag ikaw isinama ka ng barkada o ng mga kadyaming nila, pag pumunta ka ron, ibig sabihin, dapat ganun ka din. Diba? So, magmula nun, parang naging ano na sa kanya, yung grupo. So, ano yung pinatutunayan nito? Pinatutunayan lamang nito kung ano yung ipinahayag ni Bong Dasa, kung ano yung mga nakita namin sa mga litrato, at yung sinasabi nung Cathy Binag ay iisa. Ano pa yung mga palatandaan na itong si Bongbong Marcos hanggang sa kasalukuyan ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Takot siyang magpa-drug test. Ayaw niya. Bakit? Eh, hindi niya matigilan eh. Hindi niya mapigilan. Kasi, ayon kay Cathy Binag, halos kada 30 minutos tumitira. Isa sa mga katibayan noong araw ng kagitingan, nung nakaraang Abril, diba? Habang nakasaludo siya sa saliw ng tugtog ng lupang hiniram, kitang-kita yung pulbos dito. Kitang-kita po. Sa video yun, ha? Hindi sa litrato. Sa video. Inabutan na lang po yan ng panyo ng PSG. Ano pa? Kapag ang tao ay high o gumamit, lalo na sa ganyan, sa cocaine, sa shampoo o anuman, ang diba, nagngangalit ang panga. Gumagano, nangingiwi. Lalo na pag cocaine. Dati, ang nakikitaan lamang po ng ganong indicator ay itong si Bongbong Marcos. Ngayon po, mayroon na rin pong mga cabinet secretary na ganon na din. Maliban sa ganon, ganon pa. Ganon sila. Ganon. Ganon po. Pagmasdan niya yung Pangulo ngayon. Ngayon, pagmasdan niyo po. Observe. Kayo po, kung kayo ay sasakay sa isang sasakyan, pribado man o pampubliko, magtitiwala po ba kayo kung nakainom yung driver? Hindi. Sagot po kayo. Hindi. Kasi bago Hindi. sandalin. Kasi kapag ang nagmamaneho ay wala sa normal na katinuan, abay nakakatakot po. E papaano kung ang nagmamaneho ay lulong sa ipinagbabawal na gamot? Pangulo. Papayagan mo ba na ipagmaneho ka ng isang drug addict? Hindi po. Sagot po kayo. O, diba? Hindi. Papayag po ba kayo na patuloy tayong pamuluan dito sa ating gobyerno ng isang taong lulong sa ipinagbabawal na gamot? Hindi po. Kasi unang-una tayo nga lang sa pamamahay natin mahigpit nating ipinatutupad ang ating mga patakaran sa ating pamilya. Tama po ba? Di ba? Kaya ngayon, yung mga nangyayari ngayon at nahayag na sa atin yung katotohanan mula sa personal knowledge ng isang dating ahente ng PIDEA na humawak ng kaso at nagtrabaho patungkol dito sa paggamit ng illegal na droga nitong si Bongbong Marcos. Papayag pa ba tayo na pamuluhan niya?
Ha? Bangag ang Pangulo. Sagot po tayo, papayag pa po ba tayo? Hindi! Siyempre, mamumuno sa bansa bangag hindi pwede yun. Huwag na po nating payagan. May trolls dito Kaya po, itong nangyayari na ito ay dapat po ay kumilos na tayo. True. Paano kilos ang gagawin natin? Paano pong kilos ang gagawin natin? Paalisin na ba natin siya o hahayaan natin siyang tapusin yung kanyang termino? Igaya doon sa tatay. Ha? Igaya doon sa tatay. Alam niyo September mga kapatid, 21. alam niyo mga Diretso kapatid, na, wala nang paligoy-ligoy. tayo ang amo o employer nitong presidente. May ito. authorization na yan. Si Bongbong Marcos po ay empleyado po Hindi natin. naman sinasabi secret. Malinaw na malinaw yung kapangyarihan niya ang nagkaloob sa kanya niyan ay yung taong bayan. Tayo pong taong bayan. Ngayon, kapag tayo nangunsinti, katulad ng kasama natin sa bahay o kasama natin sa trabaho, pag kinunsinti natin, bagamat alam na natin yung mga ginagawa, ano po ang mangyayari? Ano po ang mangyayari? Konsinto doon. Magde-deteriorate po ang ating bansa. Kung wala po tayong gagawin na pagkilos, kung wala po tayong gagawin na aksyon, ay patay. Wala pong mangyayari sa ating bansa. Ang sabi nga po, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Panay nga ang dasal natin, pero wala tayong ginagawa, ay walang mangyayari. Ang Pangulo natin na kasalukuyang nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot, wala po siyang pakialam sa atin. Wala po siyang pakiramdam. Kaya po, sasamantalahin ko po itong pagkakataon. Sa Sabado po, nais ko po kayong makasama. Nais po namin kayong makasama. Bilang hudyat ng pagpapaalis na natin, ayaw na natin sa empleyado natin na walang ginawa, kundi magpakabangag. Magsama-sama po tayo. Mas lugi po tayo pag wala tayong gagawin. Dito po sa gagawin natin, hindi po kayo malulugi. Mas panalo po tayo. Sapagkat itong mga ginagawa natin ito, mas lalo silang kinakabahan. Mas lalo silang ninenervyos. Dahil yung pondo ng bayan talagang ipinamimigay nila. Dapat pahintuin na natin. Ipatigil na natin. Kaysa maubos ang pera ng taong bayan kasusuhol doon sa mga congressman. Magsama-sama po tayo. Magtipon-tipon po tayo sa Sabado. Luksang bayan, magsuot po tayo ng kulay itim na damit. Magkita-kita po tayo sa Liwasang Bonifacio. At isigaw po natin, ayaw na namin sa'yo. Tanggal ka na. Ha? Mr. Marcos, bumaba ka na. Ayaw na namin sa'yo. Maraming salamat po sa inyong lahat.